Ready ka na ba para sa malalim na paglalakbay sa kasaysayan ng Earth? Ihanda mong sarili mo dahil lilipad tayo ng bilyong-bilyong taon. Pag-uusapan natin kung bakit may mga scientists na nagsasabing boring ang ilang mga panahon at kung bakit hindi talaga ganun ang sitwasyon. Kaya relax ka lang at ihanda ang sarili mo para sa isang kagilag-gilas na paglalakbay pabalik sa ala-ala ng Earth. Pero bago pa tayo ma-excite, make sure na i-click like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click that yung bell icon. Malaking tulong sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Narinig mo na ba yung mga tao na nagsasabing ang tanda na ng isang pelikula mula sa isang dekada na ang nakakaraan o sobrang sinauna na ng 1950s? Well, ilagay natin yan sa perspective. Ang ating Earth ay may edad na 4.5 billion years at ang universe mismo ay may edad na 13.8 billion years. Kung isasama natin ang lahat ng kasaysayan ng Earth sa isang araw, ang buhay ay magpapakita ng 5 AM ng umaga. Ang mga invertebrate tulad ng mga insekto at spiders ay magpapakita ng 8 AM. At ang mga tao, papasok tayo sa eksena isang split second bago maghating gabi. Ngayon, paano natin nalaman ang lahat ng ito? Well, dahil sa mga bato. Ang mga bato ay tumatagal ng napakatagal na panahon. Pinag-aaralan ng mga scientists ang mga batong ito at iba pang sinaunang bagay tulad ng sinaunang land formations, fossils, past ecosystems at sinaunang climates. Ito ay tumutulong sa kanila na bumuo ng larawan ng nakaraan ng Earth. Alam mo ba na ang buhay sa Earth ay nakakita ng maraming aksyon? Meron talagang panahon kung saan ang mga bagay-bagay ay medyo chill lamang. Tinatawag ito ng mga scientists bilang boring billion, nasa pagitan ng 1.8 billion hanggang 750 years ago. Pero teka muna, hindi talaga ito boring. Sa kabila ng pangalan, ang boring ng panahon na ito ay puno talaga ng mga bagay na nangyari sa karagatan. Sinasabi ng mga researchers na ito ay critical para sa buhay tulad ng kilala natin. Sa panahong ito, walang masyadong drama o malalaking pagbabago, pero malayo ito sa pagiging boring. Ang karagatan ay puno ng buhay. Tumutulong ito para ihanda ang entablado para sa mas komplikadong nilalang sa hinaharap. Alam mo ba yung sikat na quote ni Winston Churchill noong World War II? Yung "Never in the course of human events has so much been owed by so many to so few." Tungkol ito sa malaking air battle sa pagitan ng Britain at Germany. Well, noong 1995, may geologist na nagngangalang Robert Buick na nag-enjoy gamitin ito. Binago niya ito para pag-usapan yung isang part ng history ng Earth na tinatawag na boring billion. Sumikat muli yung phrase at ngayon ito na yung ginagamit natin para ilarawan yung panahon mula 1.6 billion hanggang 1 billion years ago. Pero bakit kaya iniisip ng mga tao na walang nangyari noong mga panahong ito? Well, let me break it down. Imagine mo yung Earth bilang isang malaking kaldero na dahan-dahang niluluto. Around this time, nag-cool off na yung core ng Earth at ang karagatan ay parang sabaw na kailangan magpakulo. Punong-puno ng sulfur at iron yung tubig at halos walang oxygen. Ito yung panahon kung kailan lumitaw yung unang complex cells o yung eukaryotes. Mostly chill lang sila sa tubig, naghihintay ng kanilang time to shine. From the outside, parang wala naman masyadong nangyayari. Pero sa totoo lang, sa loob nitong soup, maraming importanteng bagay ang nangyayari sa molecular level. Nag-start lumaki yung algae at sa process na ito, nag-start na silang mag-produce ng oxygen. Siguro narinig mo na ang Pangea, di ba? Yung malaking landmass na nag-exist mga 300 hanggang 200 million years ago. Pero alam mo ba, hindi lang Pangea ang nag-iisang malaking landmass. Hindi, may 6 pa bago ito. Ang pangalan nila ay Valbara, or Kenorlan, Colombia, Rodinia at Pannotia. Para nagkaroon ng maraming pagkakataon ng Earth na idikit lahat ng mga kontinente bago natin makilala ang mga hugis ng lupa na kilala natin ngayon. Ang crust ng Earth ay patuloy na gumagalaw at nagbabago sa loob ng mahabang panahon. Minsan nagkakasama-sama mga kontinente at minsan naman sila'y naghihiwa-hiwalay. Lahat ng paggalaw na ito ay nangyayari habang ang buhay ay unti-unting nagiging mas komplikado mula sa simpleng cells. Tara at balikan natin yung dulo ng boring billion period na mga 750 million years ago. Naalala mo ba yung sinabi ko na medyo tahimik lang yung panahon na yon? Pero talaga nagsimula na yung aksyon pagkatapos noon. Lumitaw yung unang shells mga 540 million years ago. Yung unang halaman na tumubo sa lupa ay lumitaw mga 430 million years ago. At yung mga dinosaurs, naglakad sila sa Earth mga 220 million years ago.
mas maaga pa kesa sa unang mga bulaklak na lumitaw mga 100 million years ago pagkatapos. At alam mo ba, hindi pa uso yung damo hanggang 35 million years ago. Kaya kahit wala pang epic dinosaur battles ng boring billion, may mas cool pa itong nagawa. Ito'y tumutulong sa paglago ng algae. Bakit importante ang algae, I hear you ask? Well, kasi ito yung pagkain na pinapakain sa pagkain na kinakain natin. Ang gulo, di ba? Parang main ingredient ito sa recipe ng buhay sa Earth. Pero hindi lang yan, gumagawa rin ng karamihan sa oxygen natin ang algae. Game changer talaga ito. Sa loob ng ilang bilyong taon, pinago ng algae ang hangin sa Earth at hinanda ito para sa wild explosion of life forms. Kaya kapag sinabi ng isang tao na boring yung boring billion, pwede mong sabihin sa kanila na hindi ito boring. Pinag-uusapan natin itong panahon na tinatawag na boring billion, di ba? Pero alam mo ba, hindi lahat ng mga scientists agree na boring yun? Take for example, itong mga researcher mula sa University of Aberdeen sa Scotland. Noong 2020, nakahayap sila ng clues na may mga glacier during that time at yun ay mas maaga kesa sa inaakala ng lahat. At ang mas wild pa, noong panahon na yun, nasa lugar ng South Africa ang Scotland. Imagine mo, may glaciers doon. Ngayon, bakit importante ba itong mga glacier na ito? May mga nag-iisip kasi na ito ang bagay na nag-shake up sa tinatawag na boring era. Imagine mo, malalaking ice sheets na nagbabanggaan, nagpapagalaw ng tectonic plates na nagpapabagsak ng mga bundok at nagmimix up ng kung ano-ano sa pagitan ng dagat at lupa. Baka itong chaos na ito ang nag-trigger ng maraming bagong life forms. Bago itong discovery sa glacier, akala natin yung boring billion ay panahon kung saan halos kakaunti lang ang nangyayari, di ba? Pero ito pala yung panahon kung saan lumitaw ang unang complex cells. Malaking bagay ito dahil sila ang building blocks ng lahat ng halaman, hayop at pati na rin tayo. May mga maliliit na parts ang eukaryotes sa loob nila na nakabalot sa membranes tulad ng nucleus na nagtatago ng DNA at mitochondria na gumagawa naman ng enerhiya. Kaya isipin mo, kung wala tong seemingly dull period, baka wala rin tayong incredible life na sumunod. Binibigyan tayo ng boring time na ito ng chance para kumulo ang dagat at maghanda para sa susunod. Ang tinutukoy natin dito ay ang algae na gumawa ng oxygen at nagbigay daan para maging diverse at exciting ang buhay. Bottom line, baka swerte tayo sa boring billion na ito. Kung di ito naging stable, who knows? Baka wala tayo para pag-usapan ito. Nakita natin kung paano nag-shift at nag-evolve at nagbago ang Earth sa loob ng bilyong taon. Mula sa boring times na hindi talaga boring hanggang sa mga amazing discoveries na nag-challenge sa mga bagay na akala natin alam natin. Ipinapakita lang ito na malayo pa ang kwento ng Earth at hindi ito kailanman naging boring. Kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.